Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng school year 2024 to 2025 sa ika-29 ng Hulyo. Ito ang kinumpirma sa isang sectoral meeting sa pangunguna ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Magtatapos ang school year sa ika-15 ng Abril sa susunod na taon na may 180 days at walang klase sa Sabado. Ito ang pagsisimula ng pamahalaan na dahan-dahang pagbabalik sa orihinal na school year. Sa pagpapakita ng suporta ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa mga lokal na manggagawa ay inilunsad nito ang unang Kadiwa pop-up store sa lungsod ng Pasay. Atin niyang alamin mula kay Danisa Lopez. Matagumpay na binuksan ng Philippine Postal Corp o PhilPost ang Kadiwa Pop-Up Store sa Central Mail Exchange Center, Pasay City kaninang umaga para sa publiko. Ang pagbubukas nito ngayong ika-24 ng Mayo ay nagsisilbing tulong at suporta sa mga lokal na manggagawa sa bansa, pati na rin ang pagbebenta ng mga mura at sariwang bilihin para sa mga Pilipino. Payag ni PhilPost Postmaster General Luis Carlos, ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang murang mga bilihin at kalidad ng mga pagkain. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan din ito sa Department of Agriculture o DA para sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain kung saan kabilang din dito ang suporta sa mga farmers at small business owners. Bukod sa lungsod ng Pasay ay itinaguyod din ng PhilPost ang Kadiwa Store sa Olongapo City, San Fernando, Pampanga, Tarlac City at Mariveles, Bataan. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na naihatid ng Philippine Coast Guard o PCG ang 3,500 DSWD Family Food Packs mula sa Zamboanga City patungo sa Bonggao, Tawi-Tawi nitong kamakailan lang. Ayon sa PCG, ipapamahagi ang mga food packages bilang bahagi ng tulong ng pambansang pamahalaan sa mga lugar na apektado ng El Nino, kabilang na ang lalawigan ng Tawi-Tawi. Bahagi din dito ang mga paglulunsad ni Pangulong Marcos ng Bagong Pilipinas Servicio Fair na dinaluhan ng security forces, mga kongresista at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP tiniyak na hindi papayagan ang pag-aresto ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. BBBM inaprubahan na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ika-29 ng Hulyo. Tarlac Mayor Alice Guo posibleng muling mahalal sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kanya. Palestine Ambassador sa Pilipinas tinalakay ang mga issue sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. BSP nagbabala ukol sa paglipana ng peking transaksyon sa bangko online. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kahit may nakaambang preventive suspension laban sa kanya, posible pa ring makasali at muling mahalal si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa halalan sa susunod na taon. Ito ang sinabi ng Commission on Elections o COMELEC kung saan ipinaliwanag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na kapag nasuspende ang isang lokal na opisyal, hindi ito may tuturing na final conviction o judgment sa isang kaso.
Dahil dito, posible pa ring makakatakbo siya sa halalan. Matatandaang nauna nang inirekomenda ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman na patawan si Guo ng preventive suspension upang maiwasang maimpluwensyahan ang investigasyon sa kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang posibleng ugnayan sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang bayan. Ayon sa Philippine Navy, may contingency plan ito sa planong pag-aresto ng China sa mga umano'y manghihimasok sa kanilang inaangking teritoryo. Anya, hindi umano papayagan ang pag-aresto sa mga Pinoy. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa West Philippine Sea. Ito ay kaugnayan ng kamakailang anunsyo ng China na bagong pulisiya nito. Ayon sa isang artikulo, maaari na umanong mag-detain ang Chinese Coast Guard sa mga manghihimasok sa umano'y inaangkin nilang teritoryo. Hanggang 60 araw umanong madedetain ang sinumang maaresto. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, hindi umano papayagan ng pamahalaan ang detention rule na ito ng China. Hindi umano hahayaan na arestuhin ang mga Pilipinong mangingisda. Matatandang kamakailan ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang bagong pulisiya na ito ng China. Samantala, beberipikahin na umano ng Navy ang ulat na may pipe installation sa Scarborough Shoal. Pagtitiyak ni Trinidad, maaari nila itong kumpirmahin sa paggamit ng aircraft, satellite tracking at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ukol sa mga pekeng advisory ng bank transactions na nagkakalat via text message o online platforms. Hinihikayat ng BSP na agarang kontakin ang bangko ng inyong account kung may anomalyang naranasan. Maaari ring isuplong sa mga sumusunod na tanggapan na nakatala sa inyong telebisyon para sa agarang aksyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP tiniyak na hindi papayagan ang pag-aresto ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. BBBM inaprobahan na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ika-29 ng Hulyo. Tarlac Mayor Alice Guo posibleng muling mahalal sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kanya. Palestine Ambassador sa Pilipinas tinalakay ang mga isyu sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. BSP nagbabala ukol sa paglipana ng peking transaksyon sa bangko online. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagpaalala sa mga negosyante ang Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa online na rehistrasyon ng kanilang business name. Ang online na prosesong ito ay lubos na makatutulong sa mga negosyante, partikular na ang micro, small, and medium enterprises upang mapabilis ang kanilang pagpaparehistro anumang oras at saan man sila ng panig ng bansa. Mangyaring magtungo lamang sa bnrs.dti.gov.ph para sa mga nagnanais na magparehistro. Ang online business name registration ng DTI ay pinatupad noong buwan ng Agosto taong 2023 alinsunod sa Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business Act. Sa
Samantala nanawagan ng Department of Education sa mga local government units na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. Anya, ito umano ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Dahil paparating na ang panahon ng La Nina, nanawagan ng Department of Education na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. Ito ang naging panawagan ni DepEd Undersecretary and Spokesperson Michael Powa sa mga local government units. Ito umano ang kanyang ipinahayag sa kamakailang council meeting kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay Powa, ang paggamit umano ng mga paaralan bilang evacuation centers ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Kahit umano ang mga estudyante ang hindi naman apektado ng kalamidad, ay di rin makabalik sa mga paaralan dahil may mga nananatiling evacuees. Ayon sa nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na DepEd Order 37, maaaring gamitin bilang immediate evacuation site ang mga paaralan. 15 araw lamang umano ito dapat tumagal. Ngunit pagigit ni Powa, buo na ang posisyon ng DepEd na kung maaari ay di na magamit ang mga paaralan upang maiwasan ang learning disruption. Pagtitiyak naman ng DepEd sa panahong suspendido ang face-to-face classes ay patuloy na ipapatupad ng ahensya ang mga alternative delivery mode. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa itinatayong K9 Academy sa Mabalacat, Pampanga ay isinagawa ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago ang inspeksyon sa lugar. Ang K9 Academy ay magsisilbing training grounds para sa mga asong K9 ng Philippine Coast Guard o PCG na siyang makatutulong sa pagbabantay ng seguridad sa mga pantalan. Matapos ito ay inaasahan ang kapasidad na mahigit 128 para sa mga aso at 100 naman para sa mga handler nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP tiniyak na hindi papayagan ang pag-aresto ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. PBBM inaprubahan na ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 sa ika-29 ng Hulyo. Tarlac Mayor Alice Guo posibleng muling mahalal sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kanya. Palestine Ambassador sa Pilipinas tinalakay ang mga isyu sa patuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hamas. BSP nagbabala ukol sa paglipana ng peking transaksyon sa bangko online. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.